Okay. So ang node, okay, ay sinasabi nga natin na isa siya sa kumbaga sa pinakang ah, machines, series of machines yan eh, marami yan, mga machines. Mayroong mga may-ari ng machines na nagra-run ng node para maging secure, para maging safe yung blockchain natin, para maging fully decentralized yung blockchain natin. So yun yung pinakang purpose ng node kumbaga talaga. At para makapag-run ka ng node, okay, para makapag-run ka ng node, kailangan nyo ng computer. So meron dapat kayong laptop or desktop para mapatakbo natin yun. Hindi magra-run yung node hindi, kapag ka ganun wala kayong computer. So maliit lang naman yung requirements but of course, kung walang laptop sayang. And besides, isa pa, malaki ang presyo. So 27 so $27,000 ang presyo ng node ngayon. Pero tataas pa to. So sa ngayon, ito yung hinahabol namin o hinahabol natin na hindi muna tumaas yung price ng node. Okay? Para sabi nga natin, ma-maximize natin, di ba? Ma-maximize natin yung income. So ang ginawa natin, nag-syndicate tayo o corpo kung tawagin dito sa atin sa Pilipinas, corpo. Dito sa kumbaga dito sa ibang bansa, syndicate ang tawag. So nagginawa natin yung para mabuo yung $27,000. Okay? Yung $27,000 na para buo kailangan natin ng $100 each. So ibig sabihin kailangan natin ng 270 slots. Okay? 270 slots. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin natin kailangan natin ng 270 people na mag-i-invest ng $100. Pero hindi naman ibig sabihin ay kailangan natin ng 270 people. Ang kailangan lang natin dito is kung merong mag-i-invest ng 10 slots, 100 na slots, okay lang. Kumbaga, mas maganda yung kaysa hindi mo, kasi hindi natin kayang bilhin yung $27,000. Eh. Siyempre, kung ang kaya mo lang is $10,000 pero magiging part ka ng node, malaking bagay. So, yun yung ginagawa natin. So, kung bakit natin ginawang 100 per slots para affordable sa lahat. Pero yung management ng node, ako ang may hawak. Kami ni Joe, pero sa totoo lang nasa akin yung computer. Ako naghahawak, yung laptop ko yung nagra-run ng node. Okay? So, ibig sabihin nun, wala kayong gagawin. Ang kailangan nyo lang, maging part ng syndicate. Maging, kung tayo, magawin nga natin total, member, alam ko naman, member na kayo ng syndicate, no? Hindi ko lang alam si Ma'am Marcelina kung nag-member ka na ng node. Pero, yan, yung sabi nga natin, yung $100 natin mamamaximize natin. Kasi ang return ng node natin is 182% per year. Okay? So ibig sabihin po per year. Okay? Imagine ninyo, meron kayong $100, kumita yan ng 182% in 1 year. So ibig sabihin tumubo kayo ng 82%. So approximately, okay? Hypothetical example lang natin to para hindi kayo example lang. Pero approximately in 1 year may tubo ka ng 82%. Ganun lang 'yon. Ba sa presentation natin naalala ninyo that we are going to mine Bitcoin code in the next 140 years. 'Di ba? So ibig sabihin after 1 year, yung 139 years puro income pa na tuloy-tuloy na kinikita ng $100 mo. Kaya lang, reminder, ang kinikita po dito sa node ay kung ano yung coin na minamine o ano, mother token ng ah, blockchain. So, ang blockchain natin is BTC20 Smart Chain. Ang pangalan ng token natin is Bitcoin Code. So, BTCC ang iminamine natin. Ngayon siguro kung itinatanong nyo, saan nanggaling yung $27,000? Itong $27,000 nanggaling ito sa approximate price. So inilock nila yung price sa $75 ng Bitcoin code para magkaroon tayo ng number.
So, ibig sabihin, $75, alam niyo naman ang price ngayon ni Bitcoin Code is around over $130 na, di ba? So ngayon nakalock lang ito sa $75. Pag tumaas na to, ibig sabihin tataas na ang presyo ng node. So ngayon kaysa ngayon napakagandang i-maximize natin dahil ah yung $130 na halaga, parang isipin mo tapos $75 lang yung computation. So may upside ka na, di ba? So monthly, mayroon kang makukuhang 15%. Isipin mo yung $100 mo kumikita ng 15% monthly. Ganun lang yung ganun lang yung computation. So paano natin makukuha yung 182% na yon, 'di ba? So multiply lang natin 'yan, lock in sa $75. So magkano yung 1 year yield ng 27,000? So 182% magiging 49,140 yan in 1 year. Okay? In 1 year. So yan na yung return mo ng 20, kung may $27,000 ka, in 1 year may 49,100 ka. So ibig sabihin 182% yan. Okay? Kaya lang, take note, hindi dollars ang kikitain natin dito. Hindi pa dollars. Okay? Hindi pa tayo kikita ng dollars. It's just a way na bibilhin lang natin yung node, so we are using dollars sa computation. Ngayon, 49,140 ang balik sa'yo. Kaya lang sabi nga natin gagawin natin tong BTCC kasi Bitcoin code ang kikitain natin. Paano natin kukumputin yung Bitcoin code? Galing dito sa 49,140. So ibig sabihin po niyan kasi 'di ba inilak nila sa price na $75 ang Bitcoin code. So that means ang kikitain natin per year na Bitcoin code o na BTCC ay 655.20 kasi i-divide natin yung 49,000 sa $75 kasi nakalock siya na $75. So ibig sabihin ito yung potential Bitcoin code na kikitain natin in a year in our syndicate. So ibig sabihin i-divide natin yan sa 100 per slot, 'di ba? Yung 655. Okay? So yun yung mangyayari niyan. So 'di ba makikita niyo dito sa baba, yan. Ibig sabihin niyan, yung $100 mo magiging $182 according to the price of Bitcoin code that is $75. So eventually, approximately, pwede kang kumita ng 2.43 Bitcoin code per year on your $100. Okay? Dahil $75 ang presyo ng Bitcoin code. Ito nilakto just based lang para sa pricing ng Bitcoin code, ng node. Pero hindi po nito kinokontrol ang price ng Bitcoin code ha. Ang Bitcoin code, nakikita niyo naman ang price nagbabago. So, ibig sabihin, ito, ah, sabi nga natin, potential earning mo na to in a year, in a month, in a day. Okay? So, ibig sabihin, ito, monthly, kung nag-invest ka ng $100, potentially meron kang more or less 0.2%, sorry, 0.2 BTCC per month. So, ganun lang, $100. Kaya lang, ang ganda nito, imagine niyo in 1 year, kumita na yung $182 mo. Eh, siyempre, yung $100 mo ng $82 in 1 year dahil sa lock na $75. Diba? In 1 year, okay na. Ngayon, di ba, mayroon pang 139 years. So, ibig sabihin, yung na rest of 139 years, kikita ka na ng 182% dun sa $100 mo. Kasi nabawi mo na eh. Yung sa first year, nabawi mo na yung $100 mo, kumita ka pa. So, approximately in 7 months, kikita ka na ng $100 according to $75 price of Bitcoin Gold. 'Di ba? Napakaganda. Eh hindi ito yung ibig sabihin na sabi nga natin lifetime opportunity. Ganito si Bitcoin. Ganito si Bitcoin. Okay? Kung sabi nga natin kung kinuha natin si Bitcoin ng noong 2009, inipon natin ngayon, milyonaryo na tayo, 'di ba? So hindi tayo dapat magmadali. Gusto na nating maging pera. I know, totoo 'yun, life happens to us. Meron tayong mga sariling problema financially, 'di ba?
Pero if we think long term, this is a generational wealth. Kasi hindi naman ibig sabihin pag natapos na yung mining ng 140 years, naubos na lahat yung Bitcoin code na imamine, yung 21 million na ubos na. Ibig sabihin po nun tapos na ang trabaho ng node. It will continue po yung node hanggat tumatakbo yung blockchain. So, ibig sabihin, never ending na po yan until hanggang tumatakbo ang blockchain. Alam naman natin na ang, sabi nga natin, ang pupuntahan ng financial institution natin is going to be digitalized. O nga, magiging digital currency na ang gagamitin natin. Probably in the next 10-20 years. Hindi ko masabi, pero posible na yun. Mangyayari, yun yung evolution. Hindi natin mapipigilan yun. Okay? So yan yung way kung paano natin kikitain. Ganun lang kasimple kung paano kumikita yung $100 sa atin. Ang tanong, ano ang ginagawa nyo? Wala. Maghihintay lang kayo ng ng send ko sa inyo yung BTCC ninyo, tanggapin ninyo sa wallet ninyo. So responsibility ko, aking responsibility ang pagdi-distribute ng inyong profit. Okay? Responsibilidad ko 'yon. Tinake ko yung responsibility na to with Joe, okay? Siyempre with upline para makatulong, okay? Because I believe in Bitcoin Code. Ito naman, sabi ko nga sa inyo, mangyayari lang ito sa maniniwala lang, okay? Kung noon tayo hindi tayo naniwala kay Bitcoin, ano na tayo, 'di ba ngayon? Pinagsisisihan na natin. Ewan ko sa inyo, ako may regret ako na hindi ko kasi na 2009 pa lang, paglabas pa lang ni Bitcoin, narinig ko na siya, nagkuha na siya, may nagkuha na sa akin ng Bitcoin. Kaya lang, hindi ako close-minded person ako. Malay ko kung ano yan, di ba? Ganun pa ako noon. So ngayon, meron na tayong second chance. May Bitcoin code tayo. The same concept, 21 million supply, halving every 4 years and the whole 9 yards. Kung alam niyo yung history ni Bitcoin, do the story. Mayroong pelikula sa Netflix na history ni Bitcoin, kung sino si Satoshi Nakamoto, whatever. But to understand the concept of the whole mining process of Bitcoin, parehas lang ni Bitcoin Code. So, ibig sabihin, meron tayong second chance. Lahat ng sinabi kay Bitcoin Code noon, wala yang kwenta, wala ya bla 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 whatever, 'di ba? Hindi yan kikilalanin ng tao, hindi yan kikilalanin ng gobyerno, kung sino man Poncio Pilato, wala yan. Pero ano ngayon? Today, 103,900 all-time high. $103,900 ang price ni Bitcoin Code. Sorry, ni Bitcoin. Ngayon, meron tayong ito ang kagandahan kasi nito, di ba? Kung nagma-mining na kayo sabi nga natin, nagma-mining na kayo ng Bitcoin Code, congratulations. Siyempre, importante din na mag-mine kayo ng Bitcoin Code. Pero, kailangan nyo pang i-harvest yon. Hindi pa yun sa inyo hanggat hindi nyo na-harvest. The same concept with palay o mais. Nagtanim tayo. Hanggat hindi natin inaani yun, hindi sa atin yun. Nandun lang yun sa lupa. Nakatanim lang yun dun hanggang sa magpan yun, di ba? Pag inaani lang natin yun, anong gagawin natin? Siyempre, hahanap tayo na mag-aani, gagamit, sabihin natin, magbabayad tayo ng tao para mag-ani, siyempre, gagastusan natin. So, it's the same with Bitcoin Code. Bago siya ma-harvest, kailangan natin gumastos. Harvestin natin siya para maging sa atin siya. Para masabi natin sa atin siya. Pag hindi mo sina-harvest, nandun lang siya sa system. The same with Bitcoin. Okay? Ang pagkakaiba lang kasi kay Bitcoin, na difference, ganito, kay Bitcoin Code, kailangan mo munang bumili kay Bitcoin, kailangan mong bumili ng miners, kailangan mo magbayad ng kuryente, kailangan mo lahat yun kailangan mo bayaran. Muna, advance. Tayo, hindi tayo nagbabayad ng advance. Babayad lang tayo kapag mag-harvest na tayo. So that's the only difference. Binaliktad lang yung sitwasyon. Okay? So yun, imagine niyo may $100 kayo tapos kumikita kayo ng 0.2. Okay? So dito, ito na lang, di ba? Yung sinasabi ko nga sa inyo, in 1 year, bumalik na yung inyong, yung inyong $182 na sa inyo, yung $100 nyo in 1 year. Dahil $75 ang price ni Bitcoin Code. So, simple lang, di ba? Magkano ang presyo ngayon, coach, ni Bitcoin Code? Let's say, tumakbo na tayo ng 1 year.
Magkano ang presyo ngayon? Pwede kayo mag-unmute para naman ko naman ako. Ah, 123 coach. magkano? 123. 123. Bumaba na agad. 131 coach, 131. 131. Okay, 131.75. Yan. Oh. Na halimbawa, nag 1 year tayo. Hindi pa nga tayo. Nag 1 year na nga tayo. Nag-anniversary na tayo, di ba? Nag 1 year tayo. Ito na yung, sabihin na natin, ito na yung presyo ngayon. So instead, so after 1 year, hindi na 182 yung kikitain mo. $319 na. Di ba? Ang target natin sa Pasko, 150. Sabi nga ni Sir Reber, 150 ba? 200. Sabi ni Sir Reber, 200 Uh, daw. yeah, Di ba? before Christmas, Before 200. Christmas, 200. Ito yung power ni Bitcoin Code. Ito yung power ng node. Ang kagandahan nito, hindi nyo kailangang mag-harvest. Wala kayong harvesting na babayaran. Wala. Ang gagawin nyo lang, maghintay lang kayo na ibigay ko sa inyo yung profit ninyo. Because node is running. Okay? Dahil nandito sa computer ko. Pag nasira yung computer ko, it will stop running. I have to buy the computer again para mag-run ulit yun. That's my responsibility. Na ibinibigay ko sa community natin para magkaroon tayo ng kwan. Para magkaroon lang kayo ng kwan. Sabi nga natin, yun yung maitutulong ko para maging kwan natin sa community natin. Di ba? Alam natin na volatile ang crypto. Okay? Pero hindi natin ibig sabihin na hindi tayo magiging kwan. Hindi tayo po pwedeng kumita. It's something that you believe in. Kasi kung hindi kayo naniniwala dito, wala kayo dito ngayon sa Zoom, di ba? O wala, hindi mo pinapanood tong video na to, yung replay nito, kung hindi ka naniniwala kay Bitcoin Code. Di ba? So yun lang, ganun lang kasimple kung paano kumita sa node. Hindi nyo kailangan i-complicate paano ba kikita yung $100 ko. Because of the technology ngayon, yun lang. Ang naging pahirap lang dito talaga is yung starting. $27,000. So ginawa natin ng paraan. But of course, with community help, siyempre, ano bang plano natin, di ba? So, ganun lang kasimple kung paano natin kikitain ang meron tayo dito kay Bitcoin. What if nag $500 na siya? Di ba? Ito na yung kwan mo. Kahit pa sabihin mo nakalak ng isang taon na $500 lang ang presyo ni Bitcoin Code. Ibig sabihin, in 1 year, di ba? Yung $100 mo kikita ng 1,200. Sabihin na natin ito, first year, second year, third year, fourth year. Yung fourth year may halving. Okay? May halving. Tama? May halving yung fourth year natin. Nung nag-halving si Bitcoin, okay? Nag-start si Bitcoin ng price niya. Teka lang ha. I-open ko lang to. Wait. Para makita ko rin lang. Wait. Nag-halving si Bitcoin ng 2012. Okay? Noong 2009, ang presyo ni Bitcoin is 0.09 cents o 9 cents dollar lang. Di ba? Pero nung nagkon siya, nag-halving siya, ang naging all-time high niya after ng halving is $123. Okay? $123. So, ibig sabihin, lahat ng may Bitcoin noon, isipin mo from 9 cents to $123, ilang X yun. Di ba? Tayo nakikita na natin ngayon. Dahil syempre, technology na tayo ngayon, nakikita na natin yung pagtaas ng presyo ng pungka natin, ng sarili nating Bitcoin. Di ba? Ng Bitcoin code natin. Another halving years. Di ba? Kasi kung ang ganito lang naman yung ano eh. Kung halimbawa bumili kayo ng $100 na Bitcoin noon na ang price ay 9 cents, meron kang 1,111 na Bitcoin na hawak. Okay? Tapos nakalimutan mo na yon. Baga, after 15 years, bigla mong nabuklat, oy, may Bitcoin nga pala akong binili. Tapos nakita mo yung presyo ngayon, 103,900. Pag minultiply mo yung 1,111 na yun, okay? Ang total nun is $115 million dahil lang sa $100.
So, something, something na mas maaga pa, let's jump on. Sabi nga natin, when is the best time? Yesterday was the best time. When is the next best time? Today is the next best time. So kung nag-start na kayong mag-mining, good. Kung nag-start na kayo, kung member na kayo ng node, amazing. Kasi ang node is giving you like free Bitcoin code every day or every month or every year without doing anything. Okay? So yun lang yun. So imagine niyo pag nagtaas na ng price itong $75 na nakalak na to, kaya hinahabol natin yan kasi pag tumaas yan, bababa na ang number of Bitcoin na makukuha natin. Hindi pa rin masama. Wala pa rin masama doon. Hindi ko naman sinasabing ano. Pero, di ba? Sayang yung mawawala. Kasi nag-isip lang tayo na, saka na. Di ba? We procrastinate. Kung masakit sa inyo yung $100, di ba? Sabi ko nga sa inyo, kung ito $100 noong 2009 na nakalimutan mo na, inisip mo na scam ka, blah, 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 whatever. Tapos pinabayaan mo na lang. Imagine mo, tapos biglang nakita mo na ganito kaganda si Bitcoin. Now na mayroon tayong second chance, ito yung second chance natin. Okay? Second chance natin na para intindihin natin. Isipin nyo na lang ganito. Imagine niyo node owner kayo. Okay? Kunwari node owner kayo, mayroon kayong $27,000. Di ba? So at first year, nakuha mo na yung yung puhunan mo with interest na. Okay? Tapos, in second year, tamo yung computation ko, $100. 1 year, sige na natin, nag $100 na lang, nag-average siya ng next year. In third year, nag-average ulit siya ng $300 na kasi yun na. Nag-halving years. Kasi marami na tayo, mas maganda na yung natin. Ganito kaganda ang profit potential. Ang kagandaan nito, ito pong 182% na to, fixed. Okay? Fixed po yan. Hindi na yun mababago, hindi na yun tataas, hindi na bababa. Ibig sabihin, 140 years and beyond pa. So, meron pa kayong pwedeng ipamana. Siyempre, halimbawa, mga anak natin, mga apo natin, in their generations, malamang digital currency na yun. Hindi naman tayo aabot na ng 100 years di ba? Fingers crossed kung mabutin tayo ng 50 years more. Di ba? O 75 years more. Pero imagine niyo meron kayong ganito. You can, in the next 10 years lang or in the next 15 years lang ng life na natin. Di ba? Mapapakinabangan natin ito, makukuha natin. So, yun po yung way kung paano natin kikitain si Bitcoin. May kikitain tayo kay Bitcoin Code. Simple lang naman siya. Hindi naman siya ganong ka-complicated. Kailangan lang nating maging open-minded talaga to see. Kasi kung naniniwala nga kayo sa meme coin, naniniwala kayo sa mga shitcoin kung tawagin, sorry for the word, 'di ba? Binibili natin and then finger crossing tayo na tumaas yung presyo tapos bibenta na lang natin. So ngayon, knowing what you know with Bitcoin, alam niyo na yung history ng Bitcoin, paano siya tumaba, blah, blah, blah. And then now, if you are given a second chance, 'di ba? Do mining and become a node owner. Ganun lang po kasimple. So thank you so much for listening. Pwede na po tayo mag-question and answer pero sige po, kahit anong tanong sasagutin natin about this one. Pero stop ko na yung recording. So yung mga manonood po ng replay nito, pwede nyo i-share to no, sa mga kung gusto niyo, sino yung gusto niyo maging member ng node. Ang plano namin to buy at least 10 nodes. Node number 6 is on the way. Nakakalimang node na po tayo nang nabibili. Okay? So marami na po tayong members. Marami na pong kumita in the last 3 months na naibigay ko na. Patunay dyan si Sir Roland na nakatanggap na yan ng BTCC niya in the last 2 months. Dama Sir Roland, di ba? So, ganun lang. Yun lang ang ikon natin, tingnan natin. At have a think of it, pag-isipan nyo, tapos balikan nyo yung
tao na nag-share ng video na to sa inyo at sabihin nyo, I want to get started. Dali lang. I can guide you. Besides, ako naman yung may control ng sabi nga natin ng node natin, ako naghahawak. You don't need to worry about kung paano mag-computer o kailangan ko ba ng $27,000 para lang magkaroon ako ng node. Okay? So thank you so much po and let's go for the question and answer. Okay. Any question po? Hello, Coach.